Sa pagpili ng battery, ang number one ninyong dapat i-consider dyan is yung warranty. Gaano ba kaganda yung support nila o yung warranty nila dun sa battery if ever na magka-problema. Kasi standard naman yung months. Pero ano yung ginagawa nila once na nagka-problema yung battery or gusto mong ipa-warranty? Ire-replace ba kagad nila? Pahihiramin ka ba ng service battery? Or libre ba yung pagpapa-charge o yung pagpapa-check up? Kaya didepende talaga yan dun sa pinagbilhan ninyo ng battery. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive tayong question, ano daw bang brand ang magandang battery? Well, para sa akin lahat naman ng brand ng battery ngayon or car battery ngayon okay. Basta hindi peke, wala kayong magiging problema dyan halos. Pero para sa akin, kung ako man ay mamimili ng battery, ang number one kong i-consider dyan is yung warranty. Kasi yung warranty na yun yung assurance na sa loob ng halimbawa 21 months, 24 months, hindi ko kailangan bumili ng bagong battery. Okay? So warranty talaga ang isa sa mga dapat nating i-consider. Although, yun nga, meron naman talagang medyo may mga mahal talagang battery na nagpe-perform talaga ng maayos at talagang maganda yung kanilang cracking, kumbaga, malakas talaga yung battery natin. Pero yun nga, kung tayo ay bibili ng battery, lagi nating dapat i-check dyan is yung warranty. Gaano ba kaganda yung support? Actually, hindi ito sa brand babaksak to dun sa dealer. Gaano ba kaganda yung support ng dealer sa inyo? Kung halimbawa nagkaroon ng problema yung battery, dinala ninyo, malakas ba yung loob niya na palitan kagad yung battery? Kasi may mga dealer na sasabihin ipapacheck pa nila. So sabihin natin aabutin pa ng ilang araw yun. May mga dealer naman na pag dinala mo yung battery doon, na check nilang may problema, replace agad. So, yun yung isa sa mga dapat nating i-check na dealer. Aside dun sa kung wala man silang, hindi man malakas yung loob nila na palitan kagad yung battery, ang question dyan pahihiramin ba tayo nung kanilang service battery kung available? Kasi may mga shop naman na may service battery na habang dinadiagnose yung battery natin, pwede naman tayong pahiramin ng ibang battery na pwede na natin magamit yung kotse natin ng maayos. Kasi yung iba na dyan, ang gagawin, kukunin yung battery, yung iba i-charge, then susubukan nila kung magiging o magcha-charge ba ulit o magkakaroon ba ng enough power yung battery. Now, kung na-consider nila na wala na talaga, down na, dun pa lang sila mag-a-undergo ng pagpapalit ng battery. Then, meron din mga shop na sabihin na nating tagal ng desisyon yun. So kung ganun yung shop na makukuha ninyo, maghanap-hanap na kayo ng magandang shop At yun, pag kayo ay bibili ng battery, ako suggestion ko sa inyo, mas maganda yung malapit lang sa inyo. Kung malapit man, kung halimbawa nag-o-office man kayo, malapit sa opisina ninyo or malapit sa bahay ninyo or along the way nung inyong bahay at nung inyong opisina kung sakali man o negosyo man, para kung sakaling may problema, edi mabilis nyo lang may papacheck. Usually naman libre naman yung pagpapacheck ng battery kung ano na yung health, 'di ba? At pinaka-reminders ko sa inyo diyan sa mga private use na kotse, pag natapos na yung battery o natapos na yung warranty ng battery, paghandaan nyo na rin palitan. So sabihin natin dapat may naka-reserve na amount na rin kayo para dun sa battery na yun. Kasi anytime soon, posible naman talagang magpagkaroon na yan ng problema o masira na yan. Pero usually naman sa mga private use, tumatagal yan ng mga around 3 to 4 years naman talaga. Or umaabot talaga yan ng more than 40,000 kilometers. So kung sakali man kung hindi kayo tipid mode, pag natapos yung warranty, di benta nyo, then bili kayo ng bagong battery. Pwede yun. Or yung iba naman,
Kung sa akin naman, kung private use, pag umabot na ng 3 taon, so sabihin natin tapos na yung warranty, nagamit ko na rin naman ng maayos yung battery, kung kahit okay pa yung battery, kung gusto ko talaga ng sobrang reliable na kotse, kasi yun nga, battery ang isa sa mga top reason kung bakit hindi nag-i-start ang sasakyan. Okay? So lalo na yung mga stock na battery, yung galing kasa, yung pagbili nyo ng kotse, yan na yung dumating sa inyo. Usually, sinasabi ng mga sinasabi ng mga nagbebenta ng battery, swerte na nga daw na umabot ng 1 taon eh. And on my own experience, umabot lang siya ng mga 10 months or 25,000 kilometers bumibigay na. And actually, same kami nung aking brother, pero sa kanya mas matagal yung taon kasi nga hindi masyadong gamit, pero around mga 25,000 kilometers bumigay din yung battery niya. So yun yung yun yung pinaka-idea mga paps, no? Kung bibili kayo ng battery, mas okay na along the way ninyo para kung sakali na feel ninyo na may problema na yung battery, kasi ang isang indication dyan na mahina na yung charge ng battery o hindi na nagpe-perform na maayos, kung dati sabihin na natin 1 to 2 seconds start, pag umabot ng mga 3 seconds, kumbaga medyo may alangan yung makina natin sa pag-start, pwedeng indication na yan na pasira na yung battery. So dali nyo lang doon, meron naman silang analyzer doon, o meron silang pan-check o tester, then makikita naman nila kung good or ilang percent pa yung battery. Okay? So para at least, di ba, we have the peace of mind. Now, sabi ko nga, kung may good budget naman tayo, kung naka 3 taon na yung ating battery, pag-isipan na natin siyang palitan. Kahit sabihin pa natin hindi pa natin na-accumulate yung kilometers na 40,000, kung nasa 3 taon na, bakit naman hindi? May mga pagkakataon na pwede pa natin maibenta yung battery ng magandang presyo. O may mga ganang pagkakataon, no, na dahil ayos pa naman siya, hindi pa naman siya totally sira, pwede pa nating ibenta ng mas maganda. Now, kung sakali man na makakabili kayo, i-double check ninyo or itanong ninyo kung paano ba yung process ng warranty. Kasi yun nga, may mga shop na maganda talaga yung process ng warranty nila. Pag hindi nila madesisyonan kung i-replace, nagpapahiram muna sila ng service battery. So yun, tanongin ninyo, pag sakali bang nagkaroon ng problema tong battery ko at hindi nyo pa madesisyonan, pwede nyo ba akong pahiramin ng service battery? May mga shop na meron talagang ganun. May mga shop naman na hindi ko alam, may iba wala. So paano naman yun? Ang sasabihin, sige, i-start muna natin. Then pag na-start na, then eventually, pag nagkaroon ng problema, babalik mo ulit. So doon pa lang nila papalitan. Minsan nangyari na rin sa akin yan eh. Pag, so sabi natin, i-jumpstart ko yung kotse ko. So syempre, i-drive ko yung sasakyan papunta doon sa shop. Pag tinester nila yung battery, okay, goods yung lumalabas. Ibig sabihin, okay pa yung battery. Now, pagdating ng umaga, so bawa gabi, gagarahin na ako. Pagdating ng umaga, hindi na naman nag-i-start. So ang ginawa ko, tinanggal ko yung battery, ginamit ko yung isang kotse, then dinala ko dun sa shop, pinatest ko. Then yun, na-check nila, bad na yung battery. So right away, pinalitan naman nila. Kasi pangalawang complaint ko na. So ganun lang yung sistema mga paps, no, sa battery warranty ang dapat nating tignan. Ito ay nakadepende sa dealer na pagbibilhan natin. Kung nagustuhan natin yung video, paki-like na lang mga paps.